Isa ka rin ba sa mga umaasa na balang araw ay yayaman ka sa hawak mong Pi tokens? O isa ka rin ba sa mga nagmina ng matagal gamit lang ang cellphone mo? Kung oo, kailangan mong malaman ang mainit na balitang ito. Ngayon pong taong 2025 ay nahaharap sa matinding pagsubok si Pi Network dahil sa inaasahang paglabas or token unlock na mahigit 620 million na Pi tokens. Ayan, uulitin ko, ang laki po niyan. 620 million na Pi tokens ang ma-unlock mula po August hanggang December. Ayan, oo, tama po ang narinig ninyo. Daang-daang milyong tokens ang ilalabas sa market. At may matinding epekto ito, hindi lang sa presyo, kundi sa kinabukasan mismo ng project. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, simula po August hanggang December ngayong taong ito ay maglalabas po si Pi Network ng tokens na sobrang laki ng bilang or amount. Ayan, August, maglalabas po sila ng 139 million. September, 116 million. October, 93 million. November, 102 million. At December, 170 million. At ang kabuuan or ang total po niyan ay lagpas 620 million na Pi tokens. Ayan. Pero hindi lang yan. Araw-araw may 3 to 5 million na Pi tokens pa na lumilipat o nag-migrate sa mainnet. Kaya dagdag pressure na rin ito sa market. Ang ganitong sitwasyon ay tinatawag nating oversupply. Ibig sabihin ay sobrang dami ng tokens sa sirkulasyon pero hindi po sapat ang mga bumibili or hindi po sapat yung demand mula sa mga buyers. Kapag mas marami po ang supply kaysa sa demand, ano ang nangyayari? Siyempre, bumabagsak ang presyo. Ngayon ay ano po ang naging epekto ng July 15 token unlock? Ayan. Nito pong July 15 kasi ay nag-unlock si Pi Network ng 337 million na tokens sa isang bagsakan lamang. Alam mo ba kung anong nangyari? Bumagsak po ng 25% ang presyo ni Pi. Kaya grabe, di po ba? Ibig sabihin, napakasensitibo ng market sa pagdami ng tokens. Kung ganito pa rin ang mangyayari sa mga susunod na buwan, maaaring mawalan ng tiwala ang mga holders at tuluyan ng bumagsak ang value ng token. At dahil hindi pa open sa mga major exchanges si Pi, wala rin masyadong buyers na kayang sumalo sa dami ng tokens na lumalabas. Ngayon ay bakit po takot ang mga members ng Pi Network community? Ayan. Ayon po sa mga Pi Network members ay marami ang nangangamba dahil mahina pa ang liquidity at demand ng Pi token. Ang liquidity ay simpleng salita para sa kakayahan mong ibenta agad ang hawak mong token sa makatarungang presyo. Pero kung sobrang dami ng tokens ang nasa market at walang bumibili, kahit gusto mong ibenta, mahirap ka nang makalabas ng hindi lugi. At kung patuloy po nadadami ang Pi token sa circulation, ayan, kung patuloy po ang pagdami nito ng walang sapat na demand, posibleng tuluyang mawalan ng value ang token. Ngayon ay may ginagawa ba ang Pi Network para pigilan ang pagbagsak ng presyo na ito? Ayan. Meron namang Pi App Studio. Isa po itong no-code application development platform na layuning gumawa ng mga gamit or use cases para sa Pi token. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin itong major integration sa isang blockchain networks o partnership sa kilalang kumpanya.
At higit po sa lahat ay hindi pa rin listed si Pi sa mga malalaking centralized exchanges tulad ni Binance or Coinbase. Dahil dito ay kulang sa exposure si Pi at limitado lang ang mga gustong bumili or gumamit ng token. Dagdag pa rito, may mga nagsasabi na ayaw pang i-decentralize ng Pi-core team ang kanilang sistema. Kaya mabagal ang development at adoption ng project. Paano naman ang hinaharap ng Pi Network pagdating ng taong 2027? Ayon po sa projection ng isang community member, aabot sa 400 million pa ang madaragdag sa supply ni Pi bago matapos ang taong 2027. At ayon po sa isang prominent member, ang total supply ni Pi sa mga darating na taon ay magiging multi-billion tokens na. Ang ibig sabihin nito ay hindi pa ito ang huling token unlock. Posibleng mas lalaki pa ang ilalabas sa mga susunod na taon kung walang malinaw na strategy ang Pi-core team. Ngayon ay ano po ang dapat gawin ng Pi Network para maiwasan ang total collapse? Yan, kung gusto po talaga ng Pi Network na mabuhay sa long term ay kailangan po nilang gawin ang apat na mga bagay dito. Yan, ang buong magkaroon po ng decentralization ang buong network. Pangalawa ay pagbuo ng real-world applications gamit ang Pi token. Pangatlo ay ang pagpasok po sa mga major centralized exchanges. At ang pang-apat ay makipag-partner sa ibang mga blockchain projects at companies. Kung hindi po ito mangyayari, paulit-ulit na lang ang token unlock. Babaha ng Pi token sa market, bababa ang value, at maraming Pinoy holders ang maiipit sa illiquid at walang silbing token. At ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast at mga nagpatuloy na nagmimina ng Pi token gamit ang ating cellphone, ito po ay isang wake-up call. Maaring hindi mo pa mabenta ang hawak mong token sa magandang presyo o baka mawalan na ito ng value kung magpapatuloy ang ganitong trend. Kung isa ka po sa mga umaasang ito ang next Bitcoin, mahalaga pong bantayan ang mga susunod na hakbang ng Pi-core team. Dahil kung wala pong malinaw na direksyon at tunay na adoption, sayang ang lahat ng effort ng milyong-milyong mga Pinoy miners. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay may malaking potensyal sana itong si Pi Network. Nakabuo na ito ng massive community. Pero ang problema, wala pa ring real-world utility at kulang sa transparency ang development team. Ang 620 million token unlock ay hindi po dapat natin baliwalain. Isa itong babala na kung hindi balance ang supply at demand, kahit gaano pa karami ang hawak mong tokens, magiging wala itong halaga. Kaya sa mga kakripto natin na nagtiwala kay Pi, mag-ingat, mag-research at huwag pong mawalan ng pag-asa. Pero huwag ding pumikit sa katotohanan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.